kapag walang masasabi. Next, sa part 12 na tayo. Ulitin natin yung sinabi ko sa naunang part na lahat ng letrang may sadda o di kaya ay may sukun ay masasilent kapag walang masasilent ang lahat ng letra sa atras niya na walang bawil, maliban na lamang kung, kaya ko lang sabihin ang maliban kasi sa ibang part pa yan eh. Bali, ito muna ang sasabihin ko sa iyo ha. Mas maganda na effective na gagawin mo ay itong mga itinuturo ko, yung binabasa ko ay habang bibigkasin ko ay susundan mo. Halimbawa, hintayin mo lang mauna ako ng konti tapos susundan mo. Kasi hindi mo mamamalayan ay matuto ka bumigkas, lalo na yung letrang ha, para unti-unti ka nang mawawala sa ka. Isa yan na pamamaraan na effective ay gayahin mo yung pagbigkas ko ba. Lahat ng sinasabi ko, kung kaya mo lang na, kung hindi ka tamad, halos lahat ng paliwanag ko, lahat ng sinasabi ko dito ay gayahin mo. Hanggang sa kung paano ko ipaliwanag yung salita at babasahin ko, bigkasin mo mismo. Kasi isa yan sa paraan na madali kang makaintindi, madali kang matuto bumigkas ay ipagaya mo talaga sa dila mo yung nakikita mo at naririnig mong binibigkas ko. Kasi yun talaga ang paraan para matuto ka ng hindi mo mamamalayan. Ito, balik tayo dito sa Suratul Takwir. Ito yung nakikita kong marami yung nakikita dito na may mga silent sa center niya. Mas maganda sa isang page lang. Hindi na tayo buklat ng buklat. Ito yung binasa natin sa una ay Idha syamsu kuwirat wa idhan nujumun kadarat wa idhan nujumun kadarat wa idhal jibalu suyirat wa idhal aisharu uttilat. Ito ay wa idhal wuhusu khusirat wa idhal wuhusu khusirat. At ito naman ay, tingnan mo, wow, puro waida ha. Mas maganda yung ganito, paulit-ulit para masanay ka na. Puro waida dito. Ida, yung ito ay ida. Pero, pag sumunod na ay puro waida. Bali, dito ka lang tuwing dumating ka sa ganitong mga situation. Pag nagbabasa ka, tuwing dumating ka sa, yung halimbawa, mula dito sa wow, dito sa last na may bawi, tapos meron ko makikita mga walang bawil dito. Hanapin mo kung saan dito pangilan yung letrang may bawil na may sadda o di kaya ay may sukun. Bali itong lam. Bali dito ka. Mula dito sa dal, dito ka dito sa lam. Bali wag mo nang pansinin kung ano man nakikita mong letra dito sa center niya. Kaya dal. Wala nang patagalin dito kapag ganito. Basta may sukun na letra o di kaya may sadda ay iwan mo yung lahat dito sa atras niya. Pero may pero pa yan. Pero sa ibang video ko lang sasabihin ng pero kapag madadaanan natin. Mag-focus ka lang sa basta iwan mo kasi yan talaga ang majority nangyayari. Ganito. Wa idhal biharu, ito ay ba ha. Patatagalin mo dito sa ha. Tingnan mo, meron ka nakita dito na walang bawil. Pero ang letrang binangga niya ay hindi sukun at walang sada. Itong letra dito na may bawil, ay hindi. Itong letra dito na sumunod sa dal na walang bawil, bumangga siya ng itong dalawa na walang bawil, bumangga siya ng letrang may sukun, kaya hindi mo magagamit. Itong alif na walang bawil, magagamit mo dahil hindi sukun itong sinusundan niya at walang sada, kaya magagamit mong patagalin. Wa idhal biharu sujjirat. Sin, jim, ra, ta. Biharu sujjirat. Wa idhal biharu sujjirat. Bali, ganun yun ha. Bali ito. Ito ay waida na naman ito. Puro waida. Bali, tingnan mo. Ito yung letra. Tingnan mo yung letra. 1, 2, 3. Ito yung walang bawil. Bali, itong sumunod sa kanya ay may sadda. Bali, siyempre dito ka. Diretso ka dito. Mula dito. Bali, waidan nufusyo. Fa. O, mapapadagan dito sa fu. Kasi may wow dito na walang bawil, tapos walang sadda dito sa babanggain niya at hindi sukun. Kaya magagamit mo.
Wa idhan nufusu zuwijat. Zuwijat. Ito ay zay, wow, may sada. Kaya zuwijat. Jim, ta. Bali, tandaan mo yan ha. Kaya ito talaga yung lagi kong inuulit para maisaksak talaga sa isip mo. Wa idal. Wa idal. Ito yung kadugtong niya itong almaw. Wa idal mauudatu suilat. Halimbawa, dito yung wa idha, bali diretso ka dito sa lam. Bali wa idhal. Atras natin para makita mo lahat. Ito yung wa idhal mauudatu suilat. Mau itong hamza na dama yung bawi na patagalin mo ng konti dito sa u kasi may wa usagira dito. Wa idhal mauudatu. Dal ito ay tamar buta. Datu suilat. Suilat ito ay hamza. Suilat. Yan. Tandaan mo ha. Bi ay bin kutilat. Ba alif itong sabi ko. Ang alif full line kapag nagkakaroon siya ng bawel, kapag may bawel, iya na rin, nagiging iya na rin siya. Hindi na siya nagiging mad. Pag sinabing mad na sinasabi ko yung patagalin. Hindi mo na magagamit na patagalin. Kapag may bawel, nagiging ya. Kaya tingin mo, mayroon bawel siya. May sada. Kaya isipin mo na ito ay ya. Bi ayyi, zambin. Dal, nun, ba. Siya nga pala, maka-advance na tayo dito. Lahat ng letrang makita mo, hindi lang dito sa baba. Basta kahit anong letra, basta may mim na maliit sa taas niya, o di kaya ay sa baba niya, ay ba ang kanyang babagayin. Kaya ito yung ba. Bali, ang gagawin mo dyan ay, halimbawa dito sa nun, parang pagaluin mo ang nun at saka mim. Pero mas mangingibabaw pa rin marinig sa tainga ang mim. Hindi mo kayang i-balance, sabi ko, wag, mas maganda mim na lang ang gamitin mo kaysa nun pa. Bi ay bin kutilat. Yun ang paraan doon kung bigkasin ng ganito ay may standby ka pa rin ng saglit dito. May standby ka rin saglit dito sa mim. At kumbaga, halimbawa ito yung lips mo, wag mong ihigpit na ganyan. Sabihin mo na, bi ay bin kutilat. Hindi, kailangan ganito lang, parang ganito lang. Bi ay parang ganito lang. Bi ay bin kutilat. Ganun yun. Standby ka ng saglit dito sa mim. Bi ay bin kutilat. Mas natin kasi mas lalong blurred kapag ganyan. Bi ay bin kutilat. Tingnan mo, qaf ta lam ta. Tingnan mo itong ta, yung tuldok niya minsan ganyan makita mo. Kaya parang unti-unti ka na masanay sa mga ganyan. Next, ito ay puro waida na naman ito. Bali, ito yung tinuro ko sa mga naunang part. Sige nga, kilalanin mo kung anong mga letra ito. Ikaw nang bahala. Ito ay alam mo na kasi nauulit lang. Bali, anong gagawin mo dito? Ito yung last na may bawil. Mula dito, ito yung last na may bawil. Ito ay walang bawil. Itong sumunod sa, ito na ito ay ang sumunod sa kanya ay letra na may sadda. Anong gagawin mo dyan? Tapos, ito ay naipaliwanag ko na yung mga ganito. Yung ganito na may papatong sa kanya na ganito, marami yung letrang papatong sa mga ganito. Kaya isa na itong pumatong sa kanya na itong sod na may sad. Bali, ito, wala siyang tuldok dito kaya hindi jim. Walang tuldok dito kaya hindi kha. Bali, anong itong letra ito? Next, ito, bilog na may isang tuldok. Ano siya? Ito naman ay isang tuldok sa taas. Ito naman ay mayroon ganyan, tapos tatlong tuldok. Ito yung bawil niya. Itong tuldok na ito, yun ang bawil. Itong tuldok na tatlo, ito yung bawil. Itong ganito ay yun ang bawil. Itong dalawang tuldok, ito sukun. Sige nga, basahin mo ito. Bibilang ako ng 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede mo nang i-post ito. Pagbibilang ko kung practicean ko hindi pa natapos. Ito, tingnan mo ha kung tama yung pagbasa mo. Sige. Ito ay wa idhas suhufu nushirat. Wa idhas suhufu
Sirat. Nusirat. Nusirat. Ito ay sad. Tingnan mo, ang letrang sumunod sa lam ay may kasamang sad, kaya masasalin ang lam. At lalo na itong ganito, para i-general natin na paliwanag, kay lahat ng letrang may sadda or may sukun, ay masasalin ang lahat ng letra sa atras niya. Kaya itong sad ay may sadda, itong alif, itong lam na kasama niya, itong alif na kapartner niya, at saka itong alif na kapartner ng waida, ay walang bawel. Kaya ito ay masasalin. Yan, lagi natin inuulit yan. Waidas suhufu nusirat. Yan. Bali, sa next naman kasi maraming minutes na.